Hello everyone, kamusta? Hello, good morning, good afternoon sa inyong lahat. Nagbabalik na po ang iyong mga drama sa buhay. So ayan, update po tayo ngayon sa aking buhay dito po sa bansang Croatia. Kwento ko pala sa inyo, andito na pala ako ngayon sa Zagreb. So nanggaling pala ako sa Dubrovnik kasi seasonal yung trabaho ko dito, pero good thing sa akin kasi continue yung trabaho ko kasi in-endorse kami ng sister company sa aming agency. So in-endorse kami sa isang hotel dito na sister hotel lang po. So kaya tuloy yung trabaho ko kahit winter. Thankful pa rin tayo kasi at least may trabaho pa rin, hindi tayo nagaya sa iba na walang trabaho, 'di ba? Kaya kahit mahirap yung trabaho, hindi na tayo dapat mag-inarte kasi andito tayo pa magtrabaho para kumita. Kaya laban lang po tayo sa lahat ng mga kabayan na andito sa Europe. So shout out sa inyo kasi na-feel ko yung nararamdaman nyo, yung mga experience ba. Pumasok na pala ako dito sa isang hotel pero nahirapan ako sa schedule para akong nag-training sa military kasi yung accommodation namin ang layo po sa city. So ganyan, may mangyayari talaga yan sa iyo dito pag nandito ka sa city. Doon naman sa Dubrovnik, ang lapit lang ng accommodation namin. Tapos hindi na kami nagtatram kasi lalakaran lang namin at hindi na kami nagbabas. Dito po ngayon sa trabaho ko is grabe po yung parang grabe yung pinagdaanan ko. Kasi sa pang umaga ako nilagay sa breakfast po sa buffet yung magpapakain ng mga customer. So maaga siya. So nag-conflict po yung schedule ko. Kasi nga yung timing ng bus at saka yung tram hindi po talaga siya pwede. Mali talaga ako kahit anong gawin ko. Sa tatlong araw ako na late, sabi ko sa chef ko na ilipat mo na lang ako sa maghugas na lang ako para hindi na ako ma-stress kasi same lang naman po yung sahod. Kaya laban lang po tayo. So pag andito na tayo sa laban na para makasahod tayo. Na-stress ako sa schedule ko kasi nga mali talaga ako kasi yung bus at saka tram walang magbiyahe ng maaga po masyado dito. Hindi siya 24 hours. So mag-start po siya ng 4:30 dito sa location namin. So pagdating ko doon kasi dalawang hinto yung parang connecting ba sa ibang mag-tram na naman ako yung parang train yan siya dyan kami nagsasakay tapos dapat mabilisan talaga dito kasi maiwanan ka. Grabe talaga yung experience ko dito yung sa hindi kasi ako kabisado sa mga tram dito. Syempre bago lang tayo sa city, yung mga train hindi mo pa yan alam masyado yung mga location. So nawala ako talaga. So shout out sa nakaranas dyan sa Croatia. Normal lang talaga yan siya. Tapos ito yung Labni na yung tawag dito. Dito lahat sakay sa train. Akyatin mo yan siya doon sa taas tapos makikita mo na yung kabayo doon. Tapos doon kami na naman magsasakay ng train papunta sa trabaho. Okay na rin sa akin na maghugas kasi hindi siya stress kasi yung parang yung pag sa buffet ako napaka-stress talaga. Hindi na ako nakakain, napasma na ako ng 2 araw kasi ang raming gagawin. Okay naman yung trabaho, doon lang ako talaga nag-conflict sa schedule ng bus, yung timing po. So hindi siya pwede kasi 5 AM yung duty ko tapos 4:30 pa yung first trip ng bus. So hindi ako aabot kasi pagdating ko dun sa club ni ito yon, mag-aantay pa ako ng train ng 15 minutes papuntang biyahe doon papuntang hotel. So pagdating ko doon is 5:04 na, so late pa ako. Late na talaga ako tapos hindi pa yan siya kasi maglalakad ka pa ng mga 10 minutes papuntang
hotel. So, yung kakaibahan talaga dito sa kuan is walang transportation. Bihira lang po dito sa Croatia. So, more on lakad dito sa bansang Croatia, sa bansang Europe. So, kung gusto mo mag-apply dito, dapat alamin mo na yung mga lakad na pinakamalayo. So, sanayin mo na yung sarili mo kasi may mararanasan mo talaga yan, yung lakad of only lakad dito. So ayan yung train na sasakyan ko papasok. So nalit na ako kanina ng 1 hour kasi yung friend ko sinabihan ako na doon i-try ko daw doon sa kabilang station. So naligaw na ako tapos walang train na kuan na dumaan. Diyos ko Lord, na late ako ng 1 hour. Yung isang yung first day ko kuhaan ako, nalit ako ng mga 20 minutes. Kanina nalit ako ng 1 hour. Tapos hindi talaga siya pwede daw kasi nga kailangan ko ring matuto ng pagluluto. So yan din yung pinaka-stress sa akin. Stress na ako sa schedule ko, tapos mas stress ako sa training kasi nga hindi ko maabutan yung pagluluto. Madali lang naman siya kasi may training na may magti-train man sa akin, pero yung nagti-train po is Colombian. Yung iba rin yung ugali niya, yung parang iwan ko, parang hindi pa siya nakaranas ng trainer kasi iba siya sa nadaanan ko dati. Iba siya mag-train, is parang isang araw mo lang dapat malaman mo na na-shock talaga ako sa kanya. Hindi naman siya, dapat hindi ganyan yung pagtitrain niya kasi makakarinig pa ako na minsan sa kanyang bibig pa talaga bunganga na cook ka ba talaga, yung parang mga ganun, parang pang-insulto, may maganyan talagang mga tao. Tapos may mga tao rin dito na yung parang hindi masaya na doon ka nilagay. So abangan nyo yung mga drama ko or mga journey ko dito na i-share ko sa YT kasi hindi na ako mag-upload po sa Facebook ko, gawa na po ng hindi ko na po talaga siya na-retrieve yung Facebook ko. So ito pala yung nilakad ko kanina kasi pinatry nila sa akin yung isang station doon, as in nilakad ko talaga yan siya ng 3 AM at 3:30 para hindi ako malate, pero late talaga ako kasi hindi pala siya dadaan doon papunta sa train na jujutihan ko, na hindi siya daanan doon. Kaya naligaw-ligaw ako kanina. Nalate talaga ako ng 1 hour. So sobrang stress po. Tapos yung tulog ko is wala talagang mga 4 hours lang, mga 2 hours, yung parang ganun. Na stress ako, pero lalaban pa rin tayo kasi ganyan talaga yung buhay. Kaya sa lahat ng tao sa Pilipinas, yung may mga OFW na nandito sa Europe, so sana maintindihan nyo sila kasi hindi nyo alam yung mga pinagdadaanan o yung mga hirap ng mga dinanas nila dito para magpadala. Dapat isipin nyo rin yung kapakanan niya. Dapat bigyan nyo siya ng importansya yung mga binigay niya sa inyo kasi dugot pawis niya yung pinagtrabahuan para sa inyo para makapadala ng tiyan. Shout out po kasi minsan po yung may hindi nag-aaral ng mga kapatid, yung parang pipilitin pa para mag-aral. So yan din yung pinaka na hindi ko talaga na-hate ko, kagaya ng kapatid ko dati na hindi nga sana siya tutuloy muna kasi magtatrabaho daw muna siya kasi nga gusto niya magkumita. Sabi ko, kung magtrabaho ka, hindi na ako magpapaaral sa iyo. Ito na yung last, at saka kasi graduating na po siya. So sabi ko, ito na yung last na chance mo. Pag hindi ka pa mag-aral, hindi na ako magbibigay. So kaya yun, yung parang pilitin mo siya para mag-aral. Kaya yun, nag-aral na siya ngayon. Tinatapos na niya yung yung OJT niya.
So shout out sa inyo dyan. Tapos yung magpadala ng pera, yung parang yung iwan ko, yung parang ura-urada, gusto nila ura-urada yung pagpapadala ng pera. Grabe no, hindi nyo alam yung mga pinagdaanan nyo ng mahal nyo sa buhay dito. Dapat kakamustahin nyo rin sila, ganyan. Kaya nga ako nga minsan is hindi ako nagkukontak sa family ko, minsan lang, hindi ako everyday po nagchat-chat kasi nga ho, ayoko ng mas stress kasi yung mga tao naman sa Pilipinas, yung parang puro na ng problema po yung mga chinachat, yung parang ganun, which is mali po siya kasi nga hindi nyo alam yung mga pinagdaanan ng mga OFW, hindi nyo alam na na-depressed na pala siya. So kung kaya nyo naman at magawa ng paraan, dapat hindi nyo na dapat ipaabot dun sa OFW na mahal nyo sa buhay para hindi na siya stress free kasi iba-iba po. Swerte pa nga ako sa lagay na to kasi seasonal ako, tapos naka-diretso yung trabaho ko. May mga seasonal po dito na nag-antay po talaga sila ng 2 to 3 months kasi wala pa silang work permit. So ako sa case ko naman, iba-iba talaga po, case to case basis po yung mga seasonal dito, kaya isip-isipin nyo rin. Pero yung kuan ko ng payo sa inyo, kung yung sahod na offer sa inyo is mas kung yung sahod mo ngayon, tapos yung sa sahod mo ngayon na bago dito papuntang Europa, maging times 2 go na. Pero kung mataas pa yung offer yung sahod mo sa offer, so dyan ka na lang, stay ka na lang kasi para mag-ipon ka na lang dyan, kasi ano pang gagawin mo dito kung ganun din pala, yung parang nagwaldas ka lang ng pera na walang patutunguhan. So kung mataas pa yung sahod mo ngayon sa offer, dyan ka na lang, stay ka na lang, mag-ipon ka na lang, at saka mag-isip ka ng mga bago mong negosyo, yung parang ganun. Discarte po para hindi tayo ma-stress kasi iba-iba po yung mga babagsakan mong trabaho dito. So kuhaan pala no, hindi siya pwede dito sa mahinang loob, dapat mataisin ka talaga dito kasi grabe po dito, iba po dito yung trabaho, patayan po talaga yung trabaho dito. Hindi kagaya sa Middle East, dito pagtatrabahuan mo talaga yung trabaho mo, yung sahod mo is worth it sa trabaho mo. Kaya ingat po sa inyong lahat sa susunod na po na mga drama ko sa buhay. Abangan po yung mga chismis, charot. Pasensya na po, hindi ko na ma-open yung FB ko. Nandi Salas po ito. Tapos ito yung YT ko ngayon. Sana subaybayan nyo ako dito. At mag-share po ako ng mga bago kong journey dito sa bansang Croatia sa trabaho. Lalaban tayo para sa pamilya. Sa lahat ng OFW, God bless you all and Merry Christmas sa inyong lahat. Babaguhin na daw yung schedule ko kasi conflict na daw po conflict talaga yung schedule ko kasi hindi at mali talaga ako gawa nga ng wala ngang biyahe na bus at saka trams na maaga. Kaya abangan nyo yung journey ko sa next week kung ano na namang mga kadramahan ni Beshi na ma-share sa inyo at sana mapupulutan nyo ito ng aral. Ciao!